Anong klaseng ama ang magagawang maghagis ng 500 piso sa mesa? Basabihing lumayas na silang mag-iina dahil palihim na niyang naibenta ang mismong bahay na tinitirhan nila. Akala ng lalaking ito ay sapat na ang kanyang katusuhan sa paggawa ng pekeng papeles para lang itakas ang kinabukasan ng kanyang mga anak o magpakasarap sa piling ng ibang babae. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat hakbang niya ay matagal na palang binabantayan ng asawa niyang inakala niyang mangmang wa walang kalaban-laban. Maupo ka muna sandali, pakinggan mo kung paano binaligtad ng isang ina ang mundong akala ng lalaking ito ay kanya na. Isang lukot na 500 piso ang walang pakialam na inihagis sa ibabaw ng hapagkainan. Dahan-dahan itong lumapag sa tabi ng malamig at halos ubos ng baso ng tubig ni Camille. Tahimik na ibinaba ni Camille ang kanyang paningin sa pera bago unti-unting inangat ang kanyang mga mata upang tingnan ang lalaking nakatayo sa may pintuan ng kanilang kusina. Si Edwin. Ang lalaking pinakasalan niya 14 na taon na ang nakararaan ang ama ng kanyang 2 anak at ngayon ay ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Nakatayo si Edwin ng tuwid suot ang isang bagong biling leather jacket na paniguradong nagkakahalaga ng libo-libo. Sa ilalim ng liwanag ng bombilya, kumikislap ang mamahaling relo nito na yari sa asero at sapiro, isang regalong binili umano nito para sa sarili, ngunit lingid sa kaalaman nito ay matagal nang alam ni Camille ang totoo. Ang amoy ng matapang at maski na pabango ni Edwin ay pumuno sa maliit na espasyo ng kusina, isang amoy na hindi pamilyar kay Camille. Dahil iyon ang regalong ibinigay ng kabit nitong si Desiree. Tiningnan ni Edwin si Camille na tila isang basahan na matagal nang dapat itinapon. Puno ng inis at pagmamadali ang mga mata nito. Walang bakas ng awa o pagsisisi. Sinabi nito sa malamig at walang pusong tono na huwag nang mag-abala pa si Camille na magmakaawa. Ibinenta na nito ang apartment compound sa Quezon City, ang mismong lupang kinatatayuan nila ngayon, ang nag-iisang pamanang iniwan ng mga magulang ni Camille bago sila pumanaw. Idinagdag pa ni Edwin na bukas ng umaga ay darating na ang mga bagong may-ari, bitbit ang mga papeles, kaya dapat ay nakapag-impake na silang mag-iina at umalis na bago pa man magkagulo. Hindi sumagot si Camille. Wala siyang itinapong plato, walang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata at walang boses na nakiusap. Nanatili siyang nakaupo sa lumang silyang kahoy. Ang kanyang suot na kupas na t-shirt na binili pa niya 5 taon na ang nakararaan at ang kanyang manipis na tsinelas ay matinding kabaligtaran ng marangyang anyo ng kanyang asawa. Ibinuhos niya ang lahat ng oras at lakas sa pag-aalaga ng pamilya sa pagpapalaki kina Enzo at Zoe habang ang asawa niya ay unti-unting naghanap ng ibang buhay na mas makulay at walang obligasyon. Bumuntong hininga si Edwin nang makita ang katahimikan ng asawa. Inakala nitong natulala lamang siya sa sobrang pagkabigla. Itinuro nito ang nilukot na 500 piso sa mesa at may halong panunuya na sinabing pagyamanin niya ang perang iyon dahil iyon na lamang ang kaya nitong iwan para sa kanilang mag-iina. Pagkatapos bukas, lilipad na umano ito patungong Boracay kasama ang mga kaibigan para sa isang business trip, isang kasinungalingang matagal nang alam ni Camille. Dahan-dahang inabot ni Camille ang 500 piso. Gamit ang kanyang mga daliri, maingat at matiyaga niyang inunat ang bawat tupi ng papel. Kalmado ang kanyang mga kamay, walang panginginig. Ang totoo, sa ilalim ng kanyang dibdib, ang puso niya ay kasing lamig ng makapal na yelo. Hinayaan niya si Edwin na maglakad palabas ng kusina patungo sa garahe habang hinihila ang malaking maleta nito. Hayaan mo siyang mag-isip. Nananalo siya, bulong ni Camille sa sarili. Hindi alam ni Edwin ang matinding sorpresang naghihintay dito sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport sa loob ng ilang oras. Habang naririnig ni Camille ang ugong ng makina ng sasakyan ni Edwin na papalayo sa kanilang tahanan, kusang naglakbay ang kanyang isipan pabalik sa gabi kung kailan gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan niya.
3 linggo ang nakalipas, isang maulan at malamig na gabi ng Miyerkules. Ang walang tigil na paghampas ng ulan sa bubungan ay lumikha ng isang nakakabinging ingay sa buong bahay. Wala si Edwin, sinabi nitong may mahalagang overtime sa opisina at kailangang asikasuhin ang isang kliyente. Nakasanayan na ito ni Camille nitong mga nakaraang buwan, kaya hindi na siya nagtatanong pa. Nasa loob ng kwarto ang mga bata, abala sa paggawa ng takdang aralin. Nasa kusina si Camille noon, nag-iisip kung paano lutuin ang paboritong beef caldereta ni Edwin para sana sa darating nitong kaarawan. Dahil nasira ang kanyang lumang laptop ng nakaraang linggo at wala siyang perang pampaayos, napilitan siyang pumasok sa kwarto at hiramin ang laptop ni Edwin na naiwan sa ibabaw ng mesa. Hindi naman ito ipinagbabawal ng asawa. Ang password nila noon pa man ay ang petsa ng kanilang anibersaryo. Nang mabuksan ang screen, mabilis na iginalaw ni Camille ang mouse upang hanapin ang browser. Ngunit dahil sa pamamasa ng kanyang daliri, nadulas ito at aksidenteng napindot ang isang nakabukas na tab ng messaging application na nakatago sa ibaba ng screen. Hindi ugali ni Camille na mangialam sa personal na mensahe ng ibang tao, ngunit ang unang linyang bumungad sa kanyang paningin ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Binasa niya ang mensahe. Galing iyon sa isang pangalang Desiree. Nakasulat doon ang mga salitang nagtatanong kung kailan matatapos ni Edwin ang pagbebenta sa apartment compound ng kanyang pabigat na asawa dahil hindi na umano siya makapaghintay na simulan ang kanilang marangyang buhay sa Boracay. Kumunot ang noo ni Camille. Pilit niyang inunawa ang mga salitang nakasulat, ngunit tila naghalo-halo ang mga letra sa kanyang paningin. Nanginginig ang kanyang kamay habang iniscroll pataas ang usapan. Nakita niya ang mga mensahe ni Edwin. Tinatawag nito si Desiree na kanyang reyna. Ipinangako ni Edwin na ipaparanas niya rito ang buhay na puno ng ginhawa. Isinulat pa ni Edwin na matagal na siyang suyang-suya sa asawa niyang walang alam kundi magluto at maglinis ng bahay, at na ang kanyang mga anak ay mga pabigat lamang na pumipigil sa kanyang kalayaan. Mas lalong lumalim ang sugat sa bawat linyang binabasa ni Camille. Nakita niya ang mga larawan ng mga pekeng dokumento, isang special power of attorney na may huwad niyang lagda, mga usapan kasama ang isang tiwaling notaryo publiko na pumayag na tatakan ang dokumento kapalit ng malaking halaga. Ibebenta ni Edwin ang compound na minana ni Camille sa kanyang mga magulang, ang nag-iisang pamana na nagbibigay sa kanila ng kaunting kita buwan-buwan. Ibebenta niya ito ng mabilisan, tatangayin ang pera at iiwan silang mag-iina sa kalsada. Hindi pa roon natapos ang lahat. Binuksan ni Camille ang isa pang folder at natagpuan ang mga bank transfer. Ang kanilang joint account kung saan naroon ang ipon para sa pag-aaral ni na Enzo at Zoe ay halos said na. Inilipat ni Edwin ang mahigit 1 milyong piso sa isang hiwalay na bank account na hindi nakapangalan kay Camille. Naramdaman ni Camille ang pamilyar na init ng luha na nagbabadya sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan ng isang nakakapasong galit. Isang galit na hindi sumisigaw kundi nag-iisip. Pinapanood niya ang sariling buhay na pinupunit ng mismong lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Tumingin si Camille sa siwang ng pinto ng kanilang kwarto. Sa labas sa may sala, nakita niya si Enzo na nakayuko sa kanyang kwaderno, pilit inaaral ang kanyang leksyon sa matematika. Sa kabilang sulok, mahimbing na natutulog ang maliit na si Zoe habang yakap ang isang lumang manikang may sira na ang buhok, ang kanyang mga anak, ang kanyang dugo at laman. Pababayaan ni Edwin na mawalan ng tirahan ang mga inosenteng batang ito para lamang sa sarili nitong kaligayahan. Isang matinding pagngangalit ng mga ngipin ang ginawa ni Camille. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat mensahe, bawat dokumento at bawat bank transfer na nakikita niya sa screen. Tiniyak niyang malinaw ang lahat. Nang matapos siya, maingat niyang isinara ang lahat ng tab at ibinalik ang laptop sa eksaktong pwesto kung saan niya ito natagpuan.
Isang pamilyar na liwanag ng mga headlight ang tumama sa bintana ng kanilang kwarto, kasabay ng pamilyar na tunog ng isang makina ng sasakyan. Dumating na si Edwin. Tumayo si Camille sa gitna ng madilim na kwarto. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang humihingal na dibdib at pinunasan ang anumang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang magpanggap na siya pa rin ang asawang bulag at tanga ang babaeng walang alam na tinatawanan ng magkalaguyo sa kanilang mga mensahe. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang mga yabag ni Edwin sa hagdanan, isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Camille. Mamamatay muna siya bago niya hahayaang sirain ng lalaking ito ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang 14 na taon ng kanyang pagiging maunawain at mapagpasensyang asawa ay nagtapos noong gabing iyon. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Edwin, nagrereklamo tungkol sa pagod sa trabaho at sa lamig ng ulan. Sinalubong siya ni Camille ng isang mainit na pagbati at nag-alok na ipaghahanda ito ng mainit na kape habang sa likod ng maamong mukha ng babae ay nagsisimula na ang pagbuo ng isang planong wawasak sa buong pagkatao ng kanyang asawa. Ang malamig na hangin na nagmumula sa siwang ng bintana ay tila tumatagos sa mga buto ni Camille, ngunit hindi nito mapantayan ang panlalamig na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Pagkatapos niyang maibalik ang laptop ni Edwin sa eksaktong ayos nito, na natili siyang nakatayo sa gitna ng madilim na kwarto. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumabagsak, humihabol ng hininga na tila ba unti-unting ninanakaw ang hangin sa paligid niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang basagin ang salamin sa aparador, itapon ang lahat ng gamit ni Edwin sa labas ng bintana at kalbuhin ang sarili sa sobrang kawalan ng pag-asa. 14 na taon. Ibinigay niya ang kanyang kabataan, ang kanyang mga pangarap, at ang bawat patak ng kanyang pawis upang itaguyod ang kanilang pamilya para lamang tawaging isang walang silbing may bahay ng mismong lalaking pinagsilbihan niya. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Isang mabigat na nakakabikig na bukol ang bumara sa kanyang lalamunan. Lumakad siya ng dahan-dahan palabas ng kwarto at sumilip sa maliit na sala. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw, nakita niya ang 9 na taong gulang na si Enzo. Nakaupo ang bata sa sahig, nakayuko sa maliit na mesang kahoy at pilit na tinatapos ang mga sasagutan sa matematika. Ngunit nakita ni Camille ang lalim ng iniisip ng kanyang anak. Hindi ang mga numero ang nagpapahirap dito. Mahigpit na kinakagat ni Enzo ang kanyang ibabang labi, isang kumpas na madalas nitong gawin kapag nagpipigil ng emosyon. Ilang linggo na kasing umuuwing malamig si Edwin. Ilang linggo na ring hindi sinasagot ng kanyang ama ang mga pananabik nito na maglaro sila ng basketball sa labas. Ramdam ng inosenteng bata na may nagbago, ngunit pilit nitong pinapasan ang bigat upang hindi makadagdag sa isipin ng ina. Sa kabilang dulo ng lumang sofa, nakahiga ang 6 na taong gulang na si Zoe. Mahimbing itong natutulog, mahigpit na nakayakap sa isang stuffed toy na aso na ilang beses nang tinahi ni Camille ang napunit na tainga. Walang kamalay-malay ang maliit na anghel na ang mismong ama na kanyang hinahangaan ay nagpaplanong ipagbili ang bubong na nag-iingat sa kanya sa gitna ng bagyo. Habang pinagmamasdan ni Camille ang 2 bata, ang matinding kirot sa kanyang puso ay unti-unting nag-iba ng anyo. Ang awa sa sarili ay mabilis na namatay. Ang kalungkutan ay natuyo. Mula sa abo ng kanyang nawasak na tiwala, umusbong ang isang nagniningas at nakakapasong galit. Hindi niya hahayaang maging biktima ang kanyang mga anak. Kung kailangang maging demonyo siya upang protektahan ang mga ito laban sa kasamaan ni Edwin, buong puso niya itong yayakapin. Isang mataginting na tunog ng susi mula sa pintuan sa ibaba ang nagpabalik kay Camille sa kasalukuyan. Dumating na si Edwin. Nakagat ni Camille ang loob ng kanyang pisngi hanggang sa malasahan niya ang kaunting dugo. Kailangan niyang umarte. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pagkasuklam.
Mabilis niyang pinunasan ang anumang basa sa kanyang mga mata, huminga ng malalim at inayos ang pagkakabuhol ng kanyang buhok. Nang marinig niya ang mabibigat na yabag sa hagdanan, sinalubong niya ito sa may sala. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Edwin, basang-basa ang laylayan ng pantalon at lukot ang mukha sa inis. Ang amoy ng ulan ay mabilis na nahaluan ng mamahaling pabango na hindi pamilyar kay Camille, ang pabangong regalo ni Desiree. Tumingala si Edwin, ibinaba ang kanyang leather bag sa ibabaw ng upuan at nagbuntong hininga na tila siya ang pinakakawawang tao sa mundo na nagtatrabaho para sa pamilya. Nagtanong si Edwin kung bakit gising pa siya. Ang boses nito ay may bahid ng pagkairita, tila ba ang mismong presensya ni Camille ay isang malaking abala sa kanyang paningin. Pinilit ni Camille na higitin ang mga kalamnan sa kanyang mukha upang bumuo ng isang maamo at nag-aalalang ngiti. Lumapit siya, maingat na inabot ang basang payong ng asawa at sumagot ng malumanay na hinihintay lamang niya itong makauwi para makapaghanda ng mainit na hapunan. Tiningnan lamang siya ni Edwin mula ulo hanggang paa, tila hinuhusgahan ang kanyang kupas na pambahay. Tumanggi itong kumain, idinadahilan na pagod ito sa pakikipag-usap sa mga kliyente at gusto na lamang nitong matulog. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki ay isang lason na lihim na tinatanggap ni Camille. Alam niyang galing ito kay Desiree. Alam niyang ang pagod na idinadahilan nito ay hindi mula sa trabaho. Naglakad si Edwin patungo sa sala at dumaan sa harap ng mga bata. Inangat ni Enzo ang kanyang paningin, may ningning ng pag-asa sa mga mata na baka sakaling kausapin siya ng ama. Ngunit isang tipid na pagtapik lamang sa ulo ang ibinigay ni Edwin. Pagkatapos ay bahagya nitong hinaplos ang buhok ng natutulog na si Zoe bago tuluyang pumasok sa kanilang kwarto upang maligo. Nakatayo si Camille sa gitna ng sala, pinapanood ang likod ng lalaking papasok sa kanilang silid. Ang pag-aalaga nito sa mga bata ay tila isang nakakadiring palabas. Paano nitong nagagawang haplusin ang buhok ng kanyang anak matapos nitong tawaging pabigat ang mga ito? Ilang oras lamang ang nakalipas, ang kakayahan ni Edwin na magpanggap at magsinungaling ng walang anumang panginginig sa boses ay nagpatunay kay Camille na wala na siyang asawang ililigtas. Isang halimaw na ang nakatira sa loob ng kanilang bahay. Habang naririnig ang lagaslas ng tubig mula sa banyo, naglakad si Camille patungo sa isang maliit na altar sa gilid ng sala. Sa gitna ng mga nakasinding kandila ay ang nakukuwadrong larawan ng kanyang yumaong ina. Ang inang nagtrabaho buong buhay nito upang maipundar ang apartment compound na tinitirhan nila ngayon. Ang inang palaging nagpapaalala sa kanya na ang pamilya ay dapat ingatan. Tinitigan ni Camille ang mga mata ng kanyang ina sa larawan. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa isang matinding pagpapasya. Lumuhod siya nang bahagya ipinatong ang nanginginig na kamay sa malamig na kahoy ng altar at bumulong ng isang sumpa sa hangin. Ipinangako niya sa harap ng alaala ng kanyang ina na hindi kailanman makukuha ni Edwin ang pinaghirapan ng kanilang pamilya. Kukunin ni Camille ang lahat. Iiwan niya itong walang dangal, walang yaman at walang matatakbuhan. Ang lalaking nag-akalang isa siyang mangmang na may bahay ay malapit nang makilala ang babaeng kayang sunugin ang buong mundo para lamang iligtas ang kanyang mga anak. Kinabukasan, tila walang anumang bagyong dumaan. Sumikat ang araw na nagdadala ng nakakapasong init sa buong Maynila, ngunit sa loob ng dibdib ni Camille nanatili ang yelo. Nang magising si Edwin, nadatnan nito ang isang perpektong almusal sa ibabaw ng mesa. Mainit na kape, sinangag at itlog. Kumilos si Camille na parang isang pangkaraniwan at masunuring asawa. Nagpaalam siya kay Edwin na hindi muna siya papasok sa kanyang maliit na trabaho bilang isang kahera dahil masama ang kanyang pakiramdam. Walang anumang pag-aalalang makikita sa mga mata ng kanyang asawa. Tumango lamang ito, nagreklamo tungkol sa traffic at umalis patungo sa
trabaho nang walang kahit isang sulyap pabalik. Nang makalabas ng tuluyan ang sasakyan ni Edwin, tuluyan nang nahulog ang maskara ni Camille. Mabilis siyang nag-ayos at inihatid sina Enzo at Zoe sa kanilang paaralan. Pagkatapos matiyak na ligtas ang mga bata, sumakay siya sa isang jeepney patungo sa isang lumang gusali sa Quezon City. Dito matatagpuan ang maliit ngunit iginagalang na opisina ni Attorney Concepcion, isang batikang abogada at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ina. Pagpasok sa malamig na silid ng abogada, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng mga lumang libro at kape. Nakaupo si Attorney Concepcion sa likod ng isang malaking mesang kahoy na kasuot ng pormal na kasuotan at may hawak na salamin. Ang matalim na mga mata ng matanda ay agad na nakapansin sa bigat na dinadala ni Camille. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang abogada at pinaupo siya. Gamit ang nanginginig na mga daliri, inilapag ni Camille ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Inisa-isa niyang ipinakita ang mga larawan ng mensahe ni Edwin at Desiree, ang peking special power of attorney at ang mga patunay ng paglilipat ng pondo mula sa kanilang ipon patungo sa isang sikretong bank account. Habang nagsasalita, maingat na pinili ni Camille ang kanyang mga salita. Hindi siya umiyak. Inilahad niya ang lahat na tila nag-uulat ng isang balita dahil alam niyang ang luha ay walang magagawa upang bawiin ang kanyang mga karapatan. Humigpit ang hawak ni Attorney Concepcion sa kanyang ballpen habang sinusuri ang bawat ebidensya. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ng matanda na sinundan ng isang matalim na iling. Sinabi nitong kilala niya ang ina ni Camille at alam niyang hindi pinalaki ang babae upang maging biktima lamang ng isang sakim na lalaki. Ipinaliwanag ng abogada na ang ginagawa ni Edwin ay hindi lamang panloloko sa asawa kundi isang seryosong krimen, falsification of public documents, tangkang estafa, at matinding paglabag sa batas laban sa pang-aabusong pinansyal sa mga kababaihan. Sinimulan nilang balangkasin ang plano. Ang unang hakbang ay ipasok ang isang formal na abiso sa Registry of Deeds upang harangan ang anumang pagtatangkang ibenta ang apartment compound. Walang sino man ang maaaring bumili ng lupa hanggat may nakasampang kaso laban dito. Pangalawa, ihahanda nila ang mga formal na reklamo sa pulisya para sa mga huwad na lagda. Habang inilalatag ng abogada ang mga papeles na kailangang pirmahan, isang pamilyar na himig mula sa telepono ni Camille ang umagaw sa kanilang atensyon. Ang pangalan ni Edwin ay umiilaw sa screen. Nagkatinginan ang dalawang babae. Iminungkahi ng abogada na huwag sagutin ang tawag ngunit umiling si Camille. Kailangan niyang panatilihin ang ilusyon na kontrolado ni Edwin ang lahat. Pinindot ni Camille ang sagot, dahan-dahang inilapit ang telepono sa kanyang tainga at pinilit na maging malambing ang kanyang boses. Tinanong ni Edwin kung kumusta na ang pakiramdam niya. Ang boses nito ay may bahid ng pagkukunwaring pag-aalala ngunit mabilis itong nasundan ng tunay na pakay. Sinabi nitong pagod na pagod ito sa pag-aasikaso ng mga kliyente sa opisina kaya gusto nitong magluto si Camille ng paborito nitong sinigang na baboy para sa hapunan. Idinagdag pa nito na huwag nang asikasuhin ang ibang bagay at magpokus na lamang sa pagiging may bahay upang hindi na ito muling magkasakit dahil wala siyang panahong mag-alaga ng asawa. Habang nakikinig sa mga mapang-aping salita ng kanyang asawa, nakatingin si Camille sa screen ng kabilang telepono kung saan nakabukas ang usapan ni Edwin at ng kabit nitong si Desiree. Dito sa kabilang linya, humihingi ang lalaki ng mainit na sabaw na luto ng asawa habang sa likod ng kanyang utak ay nagpaplano itong iwanan sila sa kalsada upang magpakasarap sa Boracay. Ang kalapastanganan ng lalaking ito ay walang hangganan. Sa kabila ng nakakalasong galit na kumukulo sa kanyang dugo, sumagot si Camille sa pinakamatamis na tonong kaya niyang buuin. Ipinangako niyang ipagluluto niya ito ng pinakamasarap na sinigang eksakto sa panlasa nito at hihintayin niya ang pag-uwi nito. Nang ibaba ni Camille ang tawag, ang kanyang maamong mukha ay mabilis na napalitan ng isang nanlalamig at kalkuladong anyo. Nakita ni Attorney Concepcion ang pagbabagong iyon.
Ang matandang abogada ay palihim na humanga sa tatag ng loob ng babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahang isinara ni Attorney Concepcion ang makapal na folder ng mga dokumento at matalim na tumitig kay Camille. Sinabi nitong ang laban na kanilang papasukin ay hindi para sa mga mahihinang loob. Susubukin nito ang kanyang pasensya, ang kanyang dangal at ang kanyang kakayahang magtago ng emosyon. Kapag nagsimula na silang kumilos, wala nang balikan. Tahimik na tumango si Camille. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Bago sila maghiwalay, ibinigay ng abogada ang pinakaunang pisikal na misyon. Bago pa man matapos ang araw, kailangang pumunta ni Camille sa bangko kung saan naroroon ang kanilang joint account. Babawiin niya ang lahat ng karapatan ni Edwin na maglabas ng pera at ililipat niya ang natitirang pondo sa isang hiwalay at lihim na account na tanging siya lamang ang may kontrol. Ito ang magiging unang patak ng lason sa plano ng kabit at ng taksil na asawa. Tumayo si Camille, nagpasalamat sa matandang kaibigan ng kanyang ina at naglakad palabas ng opisina. Ang init ng araw ay muling sumalubong sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito handa na siyang sumunog ng mga kaluluwa. Ang bitag ay nakalatag na. Ang maalinsangan na hapon ay nagdala ng mabigat na hangin sa loob ng kusina. Abala si Camille sa paghihiwa ng mga kamatis at sibuyas para sa ipinangakong sinigang ni Edwin nang makarinig siya ng sunod-sunod at may awtoridad na pagkatok sa kanilang pintuan. Hindi na niya kailangang sumilip sa bintana upang malaman kung sino ang dumating. Iisang tao lamang ang may ganoong paraan ng pagkatok, tila pagmamay-ari nito ang buong lugar. Pinunasan ni Camille ang kanyang mga kamay sa tuwalya bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang nakataas na kilay ng kanyang biyenan na si Imelda. Nakasuot ito ng magarbong blusa at may bitbit na mamahaling bag na tiyak na galing sa pera ni Edwin. Walang pasintabi itong pumasok sa loob ng bahay, iginagala ang mapanghusgang mga mata sa bawat sulok ng lumang sala bago nagpakawala ng isang malalim na pagbuntong hininga na puno ng pagkadismaya. Sa halip na magalit, magalang na inalok ni Camille ng upuan ang matanda, ngunit hindi pa man ito nakakaupo, nagsimula na itong magbitiw ng mga matatalim na salita. Sinimulan ni Imelda ang litanya tungkol sa kung gaano kapagod ang kanyang anak na si Edwin. Ipinamukha nito kay Camille na dapat itong magtanim ng napakalaking utang na loob dahil kung hindi dahil sa kanyang anak, malamang ay matagal na silang nagutom. Minaliit nito ang kinikita ni Camille bilang isang part-time na kahera at pinaratangan itong isang pabigat na walang ibang ginawa kundi umasa sa pawis ng asawa. Idinagdag pa ng matanda na dapat mas gandahan ni Camille ang pag-aayos sa sarili at sa bahay dahil nakakahiya raw ito sa mga kaibigan at kasosyo ni Edwin sa negosyo. Habang walang tigil sa pagsasalita ang kanyang biyenan, nakatayo lamang si Camille sa gilid ng hapagkainan. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila isang rebultong hindi tinatablan ng mga insulto. Ngunit sa ilalim ng mesa, labas sa paningin ni Imelda, hawak ni Camille ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang mobile banking application. Bawat mapang-aping salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay sinabayan niya ng isang malamig at tiyak na pagpindot sa screen. Sa bawat pindot, unti-unti niyang pinuputol ang linya ng buhay ni Edwin. Tinanggal niya ang pangalan nito bilang authorized user, kinansela niya ang kakayahan nitong maglabas ng pondo. Nilipat niya ang huling sentimo ng kanilang ipon patungo sa lihim na account na ginawa nila ni Attorney Concepcion noong umaga. Nang matapos ang transaksyon, ibinulsa niya ang telepono. Pinakinggan niya ang patuloy na pagyayabang ni Imelda, ngunit sa pagkakataong ito, isa sa mga pangalang binanggit ng matanda ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Buong pagmamalaking kinwento ni Imelda ang tungkol sa bagong kasosyo ni Edwin sa negosyo, isang babaeng nagngangalang Desiree. Pinuri ng matanda ang babae, sinabing napakabait, napakayaman at may malaking pangarap sa buhay. Walang kamalay-malay si Imelda na ang babaeng pinupuri nito ay ang mismong ahas na lulunok sa kinabukasan ng kanyang mga apo.
Iminungkahi pa ng matanda na sana ay maging katulad ni Camille, si Desiree na marunong sa buhay at hindi palaging nakadepende. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot kay Camille. Ang kanyang dugo ay kumulo sa tindi ng pagngangalit, ngunit sa halip na sumabog, isang napakatamis at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naglakad siya patungo sa Pride Leader, kumuha ng isang baso at nilagyan ito ng napakalamig na tubig. Dahan-dahan siyang lumapit kay Imelda at inilapag ang baso sa harap nito. Sa isang boses na kasing amo ng simoy ng hangin ngunit kasing talim ng isang patalim, nagpasalamat si Camille sa mga payo ng kanyang biyanan. Sumang-ayon siya na napakagaling nga talaga ng ginagawa ni na Edwin at Desiree. Ngunit bago pa man makangiti si Imelda sa inakalang pagsuko ng manugang, idinagdag ni Camille ang isang pangungusap na nagpatindig sa balahibo ng matanda. Sinabi ni Camille na dapat laging mag-ingat ang mga taong masyadong matakaw sa mga pabor na hindi naman sa kanila. Ipinaalala niya na sa mundong ito walang lihim na hindi nabubunyag at ang gulong ng kapalaran ay walang pinipiling dugugin kahit pa ang mga taong nag-aakalang hawak nila ang mundo. Pinayuhan niya si Imelda na inumin ang malamig na tubig dahil tiyak nakakailanganin nito ng pampalamig kapag sumingil na ang karma. Hindi maintindihan ni Imelda kung bakit, ngunit naramdaman nito ang isang kakaibang takot na gumapang mula sa kanyang gulugod patungo sa kanyang batok. Nawalan ng salita ang mapagmataas na matanda. Nagmamadali itong tumayo, inayos ang kanyang mamahaling bag at umalis ng bahay nang hindi na lumilingon, nagiiwan ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng sala. Nang marinig ni Camille ang pagsara ng pinto, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng tahanang pinagbuhusan niya ng kanyang buong buhay. Tinitigan niya ang walang laman na baso sa ibabaw ng mesa. Napakapait ng katotohanang sa laban ng buhay at pag-ibig, madalas ay ang taong pinag-alayan mo ng iyong pinakadalisay na kabataan ang siya ring buong lakas na magbabaon sa iyo sa lupa. Ang labis na pagpaparaya, ang walang hanggang pag-unawa at ang bulag na paniniwala sa mga sumpaan sa harap ng altar ay hindi palaging nagbubunga ng kaligayahan. Kadalasan nagiging isa itong matalim na patalim na ikaw mismo ang naghasa, patalim na sa huli ay walang awang itatarak sa sarili mong likuran ng taong pinagkakatiwalaan mo. Ang halaga ng pagiging inosente ay ang pagkawasak, at ang kabutihang inabuso ay nagiging lason na unti-unting pumapatay sa natitirang kaluluwa ng isang tapat na may bahay. Habang nilalasap ni Camille ang bigat ng katotohanang ito, isang maikling himig ang nagmula sa bulsa ng kanyang pantalon. Kinuha niya ang kanyang telepono at binasa ang mensaheng kakarating lamang mula kay Attorney Concepcion. Nakumpirma na ng bangko ang paglipat ng buong pondo at formal nang nakarehistro sa gobyerno ang abiso na nagbabawal sa anumang transaksyon o pagbebenta ng kanyang apartment compound. Ang bitag ay ganap nang nakasara. Ang aso ay nakakulong na sa hawla at ito na ang tamang panahon upang simulan ang pagpaparusa. Kinabukasan, kinailangan ni Camille na magtungo sa isang malaki at kilalang mall sa Makati upang bumili ng ilang murang gamit sa eskwela na kailangan ni Enzo para sa isang proyekto. Bit-bit ang isang mainit na itim na kape na binili niya sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Naglakad siya sa gitna ng mga nagkikinangang bintana ng mga mamahaling tindahan ng damit at alahas. Malayo ang anyo ni Camille sa mga taong madalas mamasyal sa lugar na iyon. Ang kanyang kupas na maong at simpleng puting blusa ay sumisigaw ng pagiging isang ordinaryong may bahay. Ngunit wala siyang pakialam sa mga mapanghusgang tingin. Nakatuon ang kanyang isip sa pag-iingat ng natitira niyang pera. Subalit tila may sariling plano ang tadhana upang subukin ang kanyang pagtitimpi. Habang naglalakad siya malapit sa isang sikat na tindahan ng mga mamahaling bag, isang pamilyar na mukha ang lumabas mula sa pintuang salamin. Nakasuot ang babae ng isang hapit at magarbong bestida, ang buhok nito ay perpektong nakadisenyo at sa kanyang braso ay nakasabit ang isang bagong biling leather bag na kulay murang kayumanggi.
Kahit ngayon pa lamang niya ito nakita sa personal, kilalang kilala ni Camille ang babaeng iyon. Ito ang mukhang paulit-ulit niyang tinitigan sa mga litrato sa laptop ni Edwin. Ito si Desiree. Akmang lalagpas na sana si Camille upang iwasan ang anumang gulo, ngunit sadyang nagtama ang kanilang mga mata. Mabilis na nakilala ni Desiree si Camille marahil dahil ipinakita na rin ni Edwin ang larawan ng kanyang asawa upang pagtawanan. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng kabit. Sa halip na umiwas, kusang naglakad si Desiree palapit kay Camille, humarang sa kanyang daraanan at nagpakawala ng isang peking tawa na tila nakakita ng isang matagal ng kaibigan. Ipinakilala ni Desiree ang kanyang sarili bilang kasosyo ni Edwin sa negosyo. Ang tono ng kanyang pananalita ay sadyang pinatamis, ngunit puno ng lason. Iginagala nito ang kanyang mga mata mula ulo hanggang paa ni Camille, lantarang ipinapakita ang pandidiri sa simpleng suot ng ginang. Walang pag-aalinlangan nitong sinabi na nakakaawa naman daw si Camille dahil halatang hindi ito inaalagaan ng asawa. Ipinagmalaki pa ni Desiree na sa darating na linggo, lilipad sila ni Edwin patungong Boracay upang ipagdiwang ang isang napakalaking bentahan ng lupa, ang mismong lupang minana ni Camille. Habang patuloy sa pagyayabang si Desiree, nakatayo lamang si Camille. Nararamdaman niya ang init ng kape na tumatagos sa manipis na karton ng kanyang baso, ngunit mas mainit ang dugong kumukulo sa kanyang mga ugat. Tinitigan niya ang bagong bag na nakasabit sa braso ng babae. Alam na alam ni Camille ang tatak na iyon. Ang halaga ng bag na iyon ay higit pa sa 6 na buwang sweldo niya. Binili iyon gamit ang perang ninakaw ni Edwin mula sa pondo para sa kinabukasan ni Enzo at Zoe. Isang matinding katahimikan ang namuo bago gumawa ng hakbang si Camille. Sa isang mabilis, kalmado at sadyang kalkuladong galaw, humakbang siya palapit kay Desiree at itinagilid ang basong hawak niya. Ang kumukulong itim na kape ay walang awang bumuhos ng direkta sa mamahaling bag na balat, tumalsik sa magarbong bestida ng kabit at gumawa ng isang napakalaki at madilim na mansa. Napasinghap ng napakalakas si Desiree. Namutla ang mukha nito dahil sa gulat at labis na galit. Akma na sana itong sisigaw upang mag-iskandalo, ngunit mabilis na iginala ni Desiree ang kanyang mga mata sa paligid. Maraming mayayamang tao ang nagsisimula ng lumingon sa kanilang direksyon. Ang takot na mapahiya at gumawa ng eksena sa isang mamahaling lugar, ang matinding hiya na nakatanim sa kulturang Pilipino ang pumigil sa kanyang mga labi. Nilunok ni Desiree ang kanyang gustong isigaw. Nanginginig ang buong katawan habang tinitingnan ang kanyang nasirang bag na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Lumapit si Camille, halos dumikit na ang kanyang mukha sa tainga ng nanginginig na babae. Walang bakas ng takot o pagsisisi sa kanyang boses. Sa isang malamig at nakakakilabot na bulong, humingi si Camille ng paumanhin sa kanyang pagiging burara. Ngunit mabilis niya itong dinugtungan ng isang seryosong babala. Ipinaalala niya kay Desiree na ganyan talaga ang nangyayari kapag nagpipilit kang hawakan ang mga bagay na hindi mo naman pag-aari, madali itong madulas at manira ng buong pagkatao. Idinagdag pa ni Camille na ang mantsa ng kape ay maaari pang labhan, ngunit ang pagiging isang magnanakaw na kumakain sa pinaghirapan ng isang pamilya ay isang duming hindi kailanman matatanggal. Bumakas ang matinding takot sa mga mata ni Desiree. Ang pagyayabang nito kanina ay tuluyang natunaw. Naramdaman ng kabit na hindi isang mangmang at mahinang may bahay ang kaharap niya, kundi isang babaeng alam ang lahat ng kanilang lihim. Dahil sa takot at matinding hiya sa mga nakatinging tao, mabilis na tumalikod si Desiree at nagmamadaling naglakad palayo, bit-bit ang kanyang sirang bag at ang kanyang nawasak na dignidad. Naiwang nakatayo si Camille sa gitna ng pasilyo, kalmadong itinapon ang walang laman na baso sa basurahan at ipinagpatuloy ang kanyang pamimili na tila walang anumang nangyari. Kinagabihan, habang inaayos ni Camille ang mga bagong gamit sa eskwela ng kanyang mga anak, sa ibabaw ng mesa umilaw ang kanyang telepono. Si Edwin
Nang sagutin niya ang tawag, bumungad agad ang nag-aapoy na galit ng kanyang asawa. Puno ng puot at pagbabanta ang boses nito, tinatanong kung ano raw ang karapatan ni Camille na bastusin at sirain ang gamit ng kanyang kasosyo sa negosyo. Ginamit ni Edwin ang lahat ng matatalim na salita upang takutin ang kanyang asawa. Ngunit hindi tinaasa ni Camille ang kanyang boses, hindi siya umiyak at lalong hindi siya nagpaliwanag. Sa isang tono na kasing lamig ng hangin sa madaling araw, sinagot niya si Edwin. Sinabi niyang isa lamang iyong hindi sinadyang aksidente. Isang simpleng aksidente tulad ng kung paano ang mga taong labis ang kasakiman at panloloko ay aksidenteng nawawalan ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanila. Natigilan si Edwin sa kabilang linya. Ang panlalamig at lalim ng boses ng kanyang asawa ay nagdala ng isang kakaibang kilabot sa kanyang gulugod. Hindi ito ang boses ng babaeng lagi niyang inuutusan at minamaliit. Bago pa man makasagot ang lalaki, malumanay na nagpaalam si Camille, binati ito ng isang magandang gabi at tahimik na pinatay ang tawag. Nakatitig lamang si Edwin sa kanyang telepono, sa kabilang dulo pinagpapawisan ng malamig habang si Camille ay napangiti sa dilim. Ang laro ay nagiging mas masaya na ngayon. Ang gabi bago ang nakatakdang pag-alis ni Edwin ay binalot ng isang nakakabinggig na katahimikan sa loob ng kanilang tahanan. Nagluto si Camille ng beef caldereta, ang paboritong putahe ng kanyang asawa. Habang hinihalo niya ang malapot na sarsa sa loob ng kawali, pinagmamasdan niya ang usok na paitaas sa hangin, tila ang mga pangarap niya para sa pamilyang ito na unti-unti na ring naglalaho at nagiging abo. Dumating si Edwin ng bandang 7:00 ng gabi, bitbit ang dalawang malalaking plastic na bag mula sa isang mamahaling department store. Ang kanyang mukha ay maliwanag, puno ng isang uri ng enerhiya na matagal nang hindi nakikita ni Camille. Ito ang enerhiya ng isang taong naghahanda para sa isang bagong simula, isang taong naniniwalang malaya na siya sa mga tanikala ng kanyang nakaraan. Tinawag ni Edwin sina Enzo at Zoe na agad namang tumakbo palabas mula sa kanilang kwarto. Sa gitna ng sala, inilabas ni Edwin ang mga regalo. Para kay Enzo, isang malaking kahon ng mamahaling building blocks na may 800 piraso, isang bagay na buwan-buwan nang hinihiling ng bata, ngunit palaging sinasabi ni Edwin na wala silang sapat na budget. Para kay Zoe, isang set ng mga manika na may iba't ibang kasuotan at kagamitan. Napanood ni Camille mula sa pinto ng kusina ang tuwa sa mukha ng kanyang mga anak. Niyakap ni Zoe ang kanyang ama habang si Enzo naman ay manghang-manghang tinitingnan ang malaking kahon. Ngunit sa likod ng katuwaang iyon, naduduwal si Camille. Alam niya kung saan nanggaling ang perang pambili ng mga laruang iyon. Iyon ay bahagi ng perang ninakaw ni Edwin mula sa kanilang joint account, perang dapat ay para sa edukasyon at kinabukasan ng mga bata. Sa paningin ni Camille, ang mga regalong iyon ay hindi tanda ng pagmamahal. Iyon ay tinatawag na guilt money. Sinusubukan ni Edwin na bumili ng isang magandang alaala para sa mga bata bago niya tuluyang talikuran ang mga ito. Gusto niyang isipin ng kanyang mga anak na siya ay isang mabuting ama bago niya sila iwanang walang matitirhan. Nang ihain na ang hapunan, naging maayos ang daloy ng usapan sa ibabaw ng mesa. Nagkukwento si Edwin tungkol sa kanyang negosyo, tungkol sa mga kliyente, at tungkol sa business trip na pupuntahan niya bukas. Sinabi niyang baka abutin siya ng 1 linggo o higit pa dahil sa bigat ng trabaho. Humarap si Edwin kay Enzo at hinawakan ang balikat nito. Sinabi niya sa bata na habang wala siya, si Enzo muna ang tatayong lalaki sa bahay. Pinagbilinan niya ang anak na bantayan ang kanyang kapatid at tulungan ang kanilang ina sa mga gawaing bahay. Dito na naramdaman ni Camille ang pagbabago ng hangin. Huminto si Enzo sa pagkain. Ibinaba ng bata ang kanyang kutsara at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Sa murang edad na siyam, tila may radar na ang bata para sa kasinungalingan. Tinanong ni Enzo ang kanyang ama kung babalik ba talaga ito. Idinagdag pa ng bata na narinig niya ang pakikipag-usap ni Edwin sa telepono tungkol sa pagbebenta ng kanilang bahay at ang plano nitong hindi na muling magpakita. Ang biglang pagtahimik sa hapagkainan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila.
Ang masayang mukha ni Edwin ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at ang kanyang panga ay nagngalit. Para kay Edwin, ang pagtatanong ni Enzo ay isang paghamon sa kanyang autoridad, isang pagpapakita ng kawalan ng galang sa harap ng kanyang asawa. Tumayo si Edwin, nanginginig ang mga kamay sa sobrang puot. Sinigawan niya si Enzo, pinaratangan ang bata na nakikinig sa mga usapan ng matatanda at gumagawa ng mga kwentong walang katotohanan. Akmang itataas na ni Edwin ang kanyang kamay upang bigyan ng isang matinding sampal ang bata bilang parusa sa pagiging bastos nito. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Edwin sa pisngi ng kanyang anak, mabilis na kumilos si Camille. Hinarangan niya ang kanyang asawa at mahigpit na hinawakan ang pulso nito. Ang lakas na ipinakita ni Camille ay hindi inaasahan ni Edwin. Ang maamo at tahimik na asawa ay biglang naging isang leon na handang pumatay para sa kanyang anak. Ang mga mata ni Camille ay nag-aapoy sa isang uri ng galit na hindi pa kailanman nakita ni Edwin sa loob ng 14 na taon. Sinabi ni Camille sa isang boses na mababa ngunit puno ng banta na wag susubukan ni Edwin na saktan ang kanyang anak sa loob ng bahay na iyon. Ipinaalala niya na habang naroroon siya, walang sinumang makakahipo sa mga bata kahit pa ang kanilang sariling ama. Natigilan si Edwin. Ang panlalamig ng boses ni Camille ay nagpadama sa kanya ng isang kakaibang takot. Dahan-dahang ibinaba ni Edwin ang kanyang kamay ngunit ang puot sa kanyang mukha ay hindi nawala. Sinabi niya na masyadong kinukonsinti ni Camille ang mga bata kaya nagiging matigas ang ulo ng mga ito. Pagkatapos ay padabog siyang umalis sa hapagkainan at pumasok sa kanilang kwarto, isinarado ang pinto ng may matinding lakas na nagpayanig sa buong bahay. Naiwan si Camille sa kusina kasama ang mga bata. Niyakap niya si Enzo na nanginginig ang buong katawan at si Zoe na nagsisimula ng umiyak dahil sa takot. Pinakalma niya ang mga ito, sinabing walang mangyayaring masama hanggat naroroon siya. Nang makatulog na ang mga bata, nanatiling gising si Camille. Habang naririnig niya ang malakas na hilik ni Edwin mula sa kanilang silid, ang hilik ng isang taong walang kamalay-malay na gumuho na ang kanyang mundo, nagsimulang kumilos si Camille. Naglakad siya patungo sa hallway kung saan nakasabit ang kanilang mga larawan. Tinitigan niya ang kanilang wedding photo, ang larawan ng 2 taong puno ng pag-asa na ngayon ay magkaaway na sa isang madugong labanan. Kinuha niya ang mga malalaking itim na garbage bag mula sa ilalim ng lababo. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang kwarto. Habang natutulog si Edwin, isa-isang kinuha ni Camille ang mga mamahaling gamit nito. Ang mga branded na sapatos, ang mga leather jacket, ang mga mamahaling pabango at ang lahat ng mga damit na binili ni Edwin para sa kanyang bagong buhay. Lahat ng iyon ay walang awang isiniksik ni Camille sa loob ng mga garbage bag. Ang bawat piraso ng tela na inilalagay niya sa loob ng sako ay tila isang bahagi ng 14 na taon nilang pagsasama na kanyang itinatapon. Walang luha sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na determinasyon. Pagkatapos niyang mapuno ang 3 malalaking sako, inilabas niya ito at inilagay sa tabi ng pinto sa labas. Bumalik si Camille sa kusina at tiningnan ang orasan sa dingding. 2:00 na ng madaling araw. Sa loob ng ilang oras tutungo si Edwin sa paliparan, bitbit ang kanyang mga pangarap ng kalayaan at karangyaan kasama si Desiree. Kinuha ni Camille ang kanyang cellphone at tiningnan ang huling mensahe mula kay Attorney Concepcion. Ang lahat ng dokumento ay handa na. Ang mga pulis sa airport ay nabigyan na ng abiso. Ang bank account ay ganap ng sarado. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Camille habang hinihimas ang kanyang wedding ring. Bukas sa harap ng maraming tao, mararamdaman ni Edwin kung paano mawalan ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Ang huling hapunan na ito ay hindi para sa pagdiriwang kundi ang simula ng kanyang walang hanggang pagbagsak. Isinara ni Camille ang ilaw sa kusina at nanatili sa dilim, naghihintay sa pagsikat ng araw na magdadala ng kanyang ganap na kalayaan.
Bandang 3:00 ng hapon nang tuluyang lumabas si Edwin sa kanilang tahanan. Bitbit ang kanyang malaking maleta, hindi man lang siya lumingon sa pintuan kung saan nakatayo si Camille. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng katuwaan, tila ba bawat paghakbang niya ay paglayo sa isang bilangguang matagal niyang kinasuklaman. Mula sa likod ng kurtina, pinanood ni Camille ang puting sasakyan ni Edwin hanggang sa maglaho ito sa kanto ng kanilang kalsada. Nakahinga ng malalim si Camille, ngunit hindi ito buntong hininga ng kalungkutan kundi ng paghahanda para sa huling yugto ng kanyang plano. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang mga anak na sina Enzo at Zoe na pansamantalang naglalaro sa bahay ng kanilang tiyahin. Tiniyak niya sa mga ito na magiging maayos ang lahat. Pagkatapos tinawagan niya si Attorney Concepcion. Ang abogada ay handa na sa kabilang linya. Lahat ng mga papeles ang utos mula sa Bureau of Immigration at ang mga report sa pulisya ay nailatag na ng maayos sa kaukulang mga opisina. Sa kabilang dulo ng lungsod sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport, naroon si Edwin. Kasama niya si Desiree na mukhang handang-handa na para sa kanilang marangyang bakasyon. Nakasuot ang babae ng malaking sunglasses at bitbit ang isang designer bag, ang bag na nabahira ng kape ni Camille, ngunit mukhang nalinis na bagaman alam ni Camille na ang dumi sa kalooban nito ay hindi kailanman mabubura. Masayang naglalakad ang dalawa patungo sa check-in counter. Hawak ni Edwin ang kanyang pasaporte at ang mga tiket na nagkakahalaga ng halos 800,000 piso perang ninakaw mula sa kinabukasan ng kanyang sariling mga anak. Nagtatawanan sila, nagpaplano kung aling beach ang unang pupuntahan at kung gaano kasarap ang buhay na malayo sa pabigat na pamilya ni Edwin. Ngunit nang makarating sila sa tapat ng immigration officer, ang lahat ng kulay sa mukha ni Edwin ay biglang naglaho. Ang opisyal matapos iskan ang pasaporte ni Edwin ay tumigil at tiningnang mabuti ang screen ng computer. Pagkatapos tumingin ito kay Edwin ng may kaseryosohan at mahinahong sinabi na hindi siya maaaring makalabas ng bansa. May nakalagay na hold departure order sa ilalim ng kanyang pangalan dahil sa isang aktibong investigasyon para sa kasong falsification of public documents at attempted estafa. Natigilan si Edwin. Ang kanyang dila ay tila naging bato. Sinubukan niyang magreklamo, sinabi niyang may pagkakamali lamang, ngunit 2 opisyal ng seguridad ang lumapit sa kanya. Pinakiusapan siyang sumama sa isang maliit na silid para sa interogasyon. Si Desiree na kanina lamang ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Edwin ay dahan-dahang lumayo. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pag-ibig ay mabilis na napalitan ng pag-aalinlangan at takot. Ang marangyang buhay na pinangarap niya ay biglang naglaho na parang bula sa gitna ng mataong paliparan. Habang nangyayari ito, nakaupo si Camille sa kanilang sala, tinitingnan ang orasan. 5 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero, ngunit alam niya kung sino iyon. Nang sagutin niya ang tawag, bumungad ang nanginginig at tila nawawala sa sariling boses ni Edwin. Tinatanong nito kung ano ang nangyayari, kung bakit siya hinarang sa airport at kung may kinalaman ba si Camille sa gulo. Sumagot si Camille sa isang napakatahimik at napakalumanay na tono. Sinabi niya sa asawa na ang lahat ng nangyayari ay bunga lamang ng sariling mga desisyon ni Edwin. Ipinaalala niya rito ang tungkol sa mga pekeng dokumento ng lupa at ang perang kinuha nito sa kanilang mga anak. Sinabi ni Camille na hindi niya piniling sirain ang buhay ni Edwin, si Edwin mismo ang gumawa ng hukay na kinalalagyan niya ngayon. Dito na tuluyang nagvunod ang emosyon ni Edwin. Nagsimula siyang sumigaw, nagmura at nagbanta, ngunit ang bawat salita niya ay tila tumatama sa isang pader ng yelo. Nang mapagtanto niyang wala siyang magagawa ang kanyang boses, ay naging isang kaawa-awang pagsusumamo. Tinanong niya si Camille kung paano nito nagawang traidurin ang sariling asawa. Ngunit ang huling sagot ni Camille ay nagpatigil sa mundo ni Edwin. Sinabi ni Camille na hindi ito pagtatraidor kundi pagpapatupad ng katarungan. Pagkatapos tahimik niyang pinatay ang tawag at hinarang ang numero ni Edwin.
sa loobin ng manunulat. Ang pagkakabasag. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang malupit na paalala ng katotohanan ng buhay. Madalas nating isipin na ang pag-ibig at dugo ay sapat na upang protektahan tayo mula sa kasakiman, ngunit sa isang mundong nilalamon ng materyalismo ang pera, ay nagiging mas matimbang kaysa sa sinumpaang pangako. Nakakakilabot makita kung paano ang isang taong nakasama mo sa higit isang dekada ay handang iwanan ka sa kalsada para lamang sa pansamantalang ginhawa. Ang tunay na pagkakabasag ay hindi lamang ang pagkasira ng pamilya, kundi ang masakit na pagmulat na ang taong inakala mong sandigan ay siya palang pinakamalaking kaaway na nag-aabang sa dilim. Kapag ang tiwala ay nagkapira-piraso na kahit anong pandikit ng pagsisisi ay hindi na muling makakabuo sa pusong ginawang bato ng pagtataksil, naiwang nakaupo si Camille sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa larawan ng kanyang mga anak sa ibabaw ng mesa. Alam niyang ito pa lamang ang simula ng mahabang laban sa korte, ngunit sa gabing ito, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng tunay na kalayaan. Sa paliparan, naiwang mag-isa si Edwin sa loob ng isang malamig na silid, habang si Desiree ay mabilis na naglalakad palabas ng terminal, hindi na lumingon pa sa lalaking wala ng silbi sa kanyang paningin. Ang katusuhan ay may hangganan at ang karma ay laging dumarating sa tamang oras, bit-bit ang resibong hindi kailanman mababayaran ng pera. Isinara ni Camille ang kanyang mga mata at sa wakas isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bagyo ay tapos na at ang katarungan ay nagsisimula pa lamang sumikat. Sa loob ng isang maliit at malamig na silid sa paliparan, pabalik-balik na naglalakad si Edwin. Ang kanyang leather jacket na kanina ay mukhang kagalang-galang ay basang-basa na ngayon ng pawis. Ang kanyang buhok na maingat na inayos sa isang mamahaling salon ay nagulo na dahil sa paulit-ulit niyang pagsasabunot sa sarili sa tindi ng kaba. Sa harap niya nakaupo ang dalawang opisyal na may seryosong mukha habang tinitingnan ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang tangkang panloloko. Hindi niyo naiintindihan, pautal-utal na sabi ni Edwin. Asawa ko ang may-ari ng lupang iyon, may pahintulot niya ako. Ngunit ang mga opisyal ay hindi kumibo. Ipinakita lamang nila ang isang kopya ng report mula sa bangko at ang formal na reklamo mula kay Attorney Concepcion na may kalakip na ebidensya ng huwad na lagda. Sa labas ng silid nakatayo si Desiree. Kanina pa siya tinitingnan ng mga taong dumadaan dahil sa kanyang magarbong ayos na hindi bagay sa sitwasyon. Nang magtama ang paningin nila ni Edwin sa pamamagitan ng salaming pinto, hindi awa ang nakita ni Edwin sa mga mata ng kanyang kasintahan. Sa halip nakita niya ang pandidiri at ang mabilis na pag-ikot ng isip nito para sa sariling kaligtasan. Nang sa wakas ay pinayagan si Edwin na lumabas sandali upang uminom ng tubig, mabilis siyang nilapitan ni Desiree, ngunit hindi ito para yakapin siya. Edwin, kailangang umalis na ako, bulong ni Desiree habang palingon-lingon sa paligid. Hindi ko kayang madamay sa kasong ito. Sabi mo sa akin ay maayos ang lahat. Sabi mo ay sayo ang compound na iyon. Sinungaling ka? Desiree, sandali. Kailangan ko ng pambayad sa abogado. Ang mga credit card ko ayaw gumana, pagsusumamo ni Edwin habang hinahawakan ang braso ng babae. Walang awang tinampal ni Desiree ang kamay ni Edwin. Sa isang iglap ang reyna na pinangakuan niya ng marangyang buhay ay naging isang estranghero na may matalim na dila. Sinabi ni Desiree na hindi siya pumasok sa relasyong ito para maging asawa ng isang kriminal na walang pera. Pagkatapos tumalikod ang babae at mabilis na naglakad palabas ng terminal, iniwan si Edwin na nakatayo sa gitna ng maraming tao, hubad sa kanyang mga kasinungalingan, walang pera at walang dangal. Samantala sa kanilang bahay, tahimik na nagtitimpla ng tsaa si Camille. Naririnig niya ang mahinang tawanan ni Enzo at Zoe mula sa kabilang kwarto, abala sa paglalaro ng kanilang mga bagong laruan. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang gantimpala para sa lahat ng kanyang pagtitiis. Tumunog muli ang kanyang telepono.
Alam niyang si Edwin muli ito gamit ang telepono ng kung sino sa airport. Sa pagkakataong ito, sinagot niya ang tawag. Camille, Camille, tulungan mo ako. Halos humihikbi na ang boses ni Edwin. Iniwan ako ni Desiree. Ang mga pulis. Camille, mag-asawa tayo. Maawa ka sa mga bata. Ayaw mo naman sigurong lumaking walang ama ang mga anak mo, di ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Camille. Edwin, naalala mo ba ang 500 pisong itinapon mo sa mesa kaninang umaga? Sabi mo ay sapat na iyon para mabuhay kami ng 5 araw? Ngayon gamitin mo ang bawat sentimo ng yabang mo para iligtas ang sarili mo. Camille, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Magbabago ako. Tapos na ang oras ng pagbabago, Edwin. Ang katarungan ay hindi laging masarap, ngunit palaging sapat. Tahimik na ibinaba ni Camille ang telepono. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang matinding gaan. Ang toreng buhangin na itinayo ni Edwin sa ibabaw ng kanyang mga luha ay tuluyan na ngang gumuho. Sa loobin ng manunulat ang pagguho ng maskara. Dito nating makikita ang hubad na katotohanan ng Barngan ang ego ng tao. Kapag ang isang lalaki ay nag-akalang ang kapangyarihan ay nasusukat sa dami ng perang kaya niyang nakawin at sa ganda ng babaeng kaya niyang akitin, doon siya nagiging pinakamahina. Ang akala ni Edwin ay kontrolado niya ang lahat dahil inakala niyang mangmang ang kanyang asawa. Ngunit ang pinakamapanganib na kaaway ay ang taong nanahimik habang dinudurog mo. Ang kanyang puso. Ang pagtataksil ni Desiree ay hindi isang sorpresa. Ito ay isang natural na bunga ng isang relasyong itinayo sa ibabaw ng interes at hindi ng tunay na pag-ibig. Kapag natuyo na ang balon ng pera, asahan mong ang mga buwayang nakapaligid sa iyo ay sila rin ang unang lalamon sa iyong natitirang pagkatao. Walang masasakit pa sa paggising na ang lahat ng iyong kaalyado ay mga anino lamang na naglalaho sa pagsikat ng katotohanan. Pagkalipas ng ilang oras, isang taxi ang huminto sa harap ng kanilang compound. Lumabas ang isang lalaking tila basang sisiw si Edwin. Wala na ang kanyang maleta, wala na ang kanyang leather jacket, at ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng bahay ngunit mabilis niyang napansin na pinalitan na ni Camille ang lahat ng kandado. Sa gilid ng pintuan, nakatambak ang 3 malalaking itim na garbage bag, ang mga bag na naglalaman ng lahat ng kanyang mga damit at personal na gamit na inimpake ni Camille kagabi. Sa tapat ng kalsada, nagsisimula ng lumabas ang ilang kapitbahay, nagbubulungan at nakatingin sa nakakaawang anyo ng lalaking dati ay napakayabang kung magmaneho ng sasakyan. Ang hiya o ang matinding kahihiyan sa harap ng komunidad ay tila isang malakas na sampal na dumapo sa mukha ni Edwin. Sa loob ng bahay nanatiling nakasara ang mga ilaw. Nakatayo si Camille sa likod ng pinto, hawak ang kanyang mga anak sa magkabilang kamay. Hindi niya hahayaang makapasok muli ang lason sa kanilang tahanan. Ang 14 na taon ng kasinungalingan ay natapos sa 3 itim na sako sa labas ng pinto. Ang gabi ay madilim ngunit para kay Camille ito ang pinakamaliwanag na sandali ng kanyang bagong simula. Ang gabi sa Quezon City ay karaniwang maingay ngunit ang ingay na nagmumula sa labas ng tarangkahan ni Camille ay hindi ordinaryo. Ang malakas at walang tigil na paghampas sa bakal na pinto ay sapat na upang gisingin ang mga kapitbahay na nagsisimula na ring sumilip sa kanilang mga bintana. Ang mga tsismis sa barangay ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang tinitingalang pamilya ni Edwin ay nasa gitna ng isang malaking iskandalo. Sa labas nakatayo si Edwin basang-basa ng pawis at nanginginig ang panga sa galit at desperasyon. Kasama niya ang kanyang ina si Imelda na hindi tumitigil sa pagsigaw ng mga masasakit na salita laban kay Camille. Para kay Imelda ang kanyang manugang ang dahilan kung bakit ang kanyang perpektong anak ay nagmumukhang kawawa sa harap ng maraming tao. Buksan mo itong pinto, Camille. Wala kang utang na loob. Pag-aari ito ng anak ko, sigaw ni Imelda habang dinuduro ang bintana ng bahay. Sa loob ng bahay nanatiling kalmado si Camille.
Nakatayo siya sa likod ng pintuan, yakap ang kanyang mga anak na sina Enzo at Zoe na kapwa takot na takot sa naririnig na gulo. Pinayapan niya ang mga ito at pinapunta sa pinakalikod na bahagi ng bahay. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga palasong tumatama sa pader ng kanyang paninindigan, ngunit hindi siya natitibag. Huminga ng malalim si Camille at dahan-dahang pinihit ang susi. Sa pagkakataong ito, hindi siya magtatago. Nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang mundo para sa mga taong nanonood sa labas. Nakatayo si Camille, nang tuwid ang kanyang muka ay walang bakas ng takot, tanging isang malamig na katarungan. Bago pa man makapagsalita si Edwin, buong lakas na itinulak ni Camille ang 3 malalaking itim na garbage bag palabas ng pintuan. Ang mga sako ay gumulong sa semento, tumigil sa mismong paanan ni Edwin. "Iyan ang lahat ng natitira sa iyo dito, Edwin," sabi ni Camille sa isang boses na sapat na malakas upang marinig ng mga nanonood na kapitbahay. "Ang lahat ng iyong mga damit, ang iyong mga luho at ang iyong mga kasinungalingan. Wala ka ng lugar sa loob ng bahay na ito." "Anong karapatan mong palayasin ang anak ko?" singhal ni Imelda, akmang susugurin si Camille. Hindi natinag si Camille. Inilabas niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento, mga kopya ng titulo ng lupa na nakapangalan sa kanya, ang utang na loob ni Edwin sa bangko na hinarang ng korte at ang mga ebidensya ng pagtataksil nito kasama si Desiree. "Ito ang aking karapatan," dait ni Camille, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa puot. "Ang lupang ito ay minana ko sa aking mga magulang. Ang bahay na ito ay itinayo sa aking pawis habang ikaw, Edwin, ay nagpapakasarap sa piling ng ibang babae gamit ang pera para sa pag-aaral ng mga anak mo. Ipinahiya mo ako, ipinahiya mo ang pamilyang ito, at ngayon ang katarungan na ang maniningil sa iyo." Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang matinding hiya na nararamdaman ni Edwin ay tila isang nakakasakal na kadena. Ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa ganda ng kanyang sasakyan at angas ng kanyang pananamit, ay nakatayo ngayon sa harap ng kanyang mga basurang damit, hinuhusgahan ng buong komunidad. Sinubukan ni Edwin na magmakaawa muli, sinabi niyang wala na siyang matuluyan, na iniwan na siya ni Desiree at wala na siyang pera dahil hinarang ang lahat ng kanyang credit card. Ngunit si Camille ay tila naging isang rebulto ng yelo. Wala siyang pakialam kung matulog si Edwin sa kalsada tulad ng plano ni Edwin na iwan sila ng mga bata sa kalsada nang walang kalaban-laban. Sa gitna ng tensyon, dumating ang 2 opisyal ng barangay kasama ang mga pulis. Ipinakita ni Camille ang mga court order at ang hold departure order na nagpapatunay na si Edwin ay nasa ilalim ng investigasyon para sa krimen. "Sir, kailangang sumama kayo sa amin para sa karagdagang katanungan tungkol sa inyong mga dokumento," sabi ng isang pulis habang hinahawakan ang balikat ni Edwin. Si Imelda ay biglang nanghina at napakapit sa bakod, sinusubukang kumuha ng simpatya, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay nakasaksi na sa katotohanan. Habang hinihila ng mga pulis si Edwin patungo sa sasakyan, tumingin ang lalaki kay Camille sa huling pagkakataon. Nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ang isang bagay na mas masakit kaysa sa anumang sampal, ang kawalan ng pakialam. Hindi na siya kilala ni Camille. Hindi na siya bahagi ng buhay nito. Ipinasok ni Camille ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang blusa at dahan-dahang isinara ang pinto ng kanilang tahanan. Sa labas na iwan ang ingay ng sirena at ang mga bulungan ng mga tao, ngunit sa loob isang bagong uri ng katahimikan, ang namayani ang katahimikan ng isang tagumpay na nakuha sa gitna ng matinding sakit. Ang gabi ay malapit ng matapos at sa pagsikat ng araw, alam ni Camille na wala ng mga anino ng nakaraan ang muling sisira sa kanilang kapayapaan. Ang basura ay nailabas na at ang bahay ay handa na para sa isang bagong panimula. Hinarap ni Camille sina Enzo at Zoe, nginitian sila ng may katapatan at sinabing, "Huwag na kayong matakot, tayo na lang 3 at sapat na iyon."
Ang labanan sa korte ay magsisimula pa lamang ngunit ang pinakamalaking laban ang pagbawi sa kanyang sarili at sa kanyang tahanan ay kanya nang napagwagian. Ang loob ng family court ay binalot ng amoy ng lumang papel at tila naninigas na lamig ng aircon. Nakaupo si Camille sa mahabang bangkong kahoy, ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi tulad ng mga nakaraang buwan, wala na ang panginginig sa kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang kumpas ng isang bagong awit, isang awit ng kalayaan. Sa kabilang panig ng silid nakaupo si Edwin kasama ang kanyang abogado. Malaki ang ipinagbago ng anyo ng lalaki. Ang dating kagalang-galang at makisig na asawa ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga balikat ay nakasagsag, ang mukha ay tila mas tumanda ng 10 taon at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kayabangan. Sa tabi niya wala na ang magarbong jacket o ang mamahaling relo, tanging isang simpleng barong na may mga gusot na lamang ang suot nito. Nang pumasok ang hukom, ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na tabing. Sa pamamagitan ng isang formal na pahayag, binasa ang huling desisyon ng korte. Dahil sa matitibay na ebidensya ng pagtataksil, tangkang panloloko at palsipikasyon ng mga dokumento, ang diborsyo at paghihiwalay ng ari-arian ay iginawad pabor kay Camille. Ang apartment compound na minana niya ay nanatiling kanya at ang lahat ng pondong tinangka ni Edwin na itago ay ibinalik sa pangangalaga ng ina para sa kinabukasan ng mga bata. Higit sa lahat, ang buong karapatan sa pag-aalaga ni na Enzo at Zoe ay ibinigay ng eksklusibo kay Camille. Nang marinig ang pagpukpok ng maso ng hukom sa ibabaw ng mesa, isang tunog na tila isang malakas na kulog na nagtatapos sa isang madilim na panahon, naramdaman ni Camille ang pagbagsak ng isang napakabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Habang lumalabas ng silid hukuman, hinarang siya ni Edwin sa pasilyo. Sinubukan ng lalaki na hawakan ang kanyang braso, ang mga mata nito ay puno ng pagsusumamo at huling hirit ng awa. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan, humihingi ng pagkakataong makita ang mga bata, nangangakong magbabayad ng sustento kahit sa anong paraan. Ngunit hindi tumigil si Camille, hindi rin niya tiningnan ang lalaki. Para sa kanya si Edwin ay isa na lamang estranghero na nagkataong naging bahagi ng kanyang madilim na kahapon. Ang kawalan ng tugon ni Camille ay ang pinakamasakit na parusa, ang pagpapakita na ang lalaking nag-akalang kontrolado ang mundo ng kanyang asawa ay wala na kahit anong puwang sa puso nito. Nagpatuloy si Camille sa paglalakad, nang may mataas na noo iniwan ng isang lalaking wasak, walang pera at higit sa lahat, walang dangal. Lumipas ang mga buwan at dumating ang bagong taon. Ang buhay sa Quezon City ay nagpatuloy ng mas mapayapa. Ang kita mula sa compound ay sapat na upang mabuhay sila ng marangal. Si Enzo ay muling naging masigla, naging bida sa kanilang football team sa paaralan at wala na ang takot sa kanyang mga mata. Si Zoe naman ay nagsimula na ring pumasok sa kindergarten, laging may dalang ngiti at mga kwento tungkol sa kanyang mga bagong kaibigan. Isang hapon habang nag-aayos si Camille ng mga bulaklak sa kanilang sala, nakatanggap siya ng balita mula sa isang dating kakilala. Si Desiree ay tuluyan ng lumayo sa bansa matapos makahanap ng bagong biktima, habang si Edwin ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na kumpanya ng konstruksyon, namumuhay sa isang maliit na paupahang kwarto at patuloy na binabantayan ng korte para sa kanyang suspended sentence. Ang balitang ito ay hindi nagdala ng saya o lungkot. Kay Camille, tanging isang pakiramdam ng katarungan. Ang bawat tao ay tumatanggap ng bunga ng kanilang itinanim. Habang papalubog ang araw, lumabas si Camille sa balkonahe at pinanood ang kanyang mga anak na nagtatakbuhan sa bakuran. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay kulay ginto at lila. Sa loobin ng manunulat ang duyan ng kahapon at bukas. Sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karaming sugat ang natamo natin, kundi sa kung paano natin piniling hilumin ang mga ito.
Ang paghihiganti, gaano man ito kalamig at katumpak, ay isa lamang paraan upang bawiin ang nawalang balanse. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang gumising sa umaga na wala ng puot sa dibdib kundi pag-asa para sa bukas. Ang bawat peklat na iniwan ng pagtataksil ay nagsisilbing marka ng ating katatagan. Isang paalala na ang isang babae kapag itinulak sa pader ay kayang maging isang bagyong wawasak sa lahat ng kasalanan. Kailangan nating yakapin ang ating mga peklat upang patuloy na mabuhay dahil ang mga sugat na ito ang nagpapatunay na tayo ay lumaban at tayo ay nanalo. Ang pagpapakawala sa galit ay hindi pagpapatawad sa nagkasala kundi pagbibigay ng kapayapaan sa sarili. Pumasok muli si Camille sa loob ng bahay at inihanda ang hapunan. Habang naririnig niya ang tawanan ni Enzo at Zoe na papalapit sa pinto, alam niyang ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay ganap nang natapos. Ang kanyang tahanan ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang santuwaryo ng katotohanan, pag-ibig at panibagong simula. Ang 14 na taon ay naging isang mahalagang aral, ngunit ang mga susunod na taon ay magiging kanyang sariling obra maestra. Hawak ang mga kamay ng kanyang mga anak, sabay-sabay silang humarap sa hapagkainan, handang pagsaluhan ang biyayang dala ng isang buhay na malaya, tapat at puno ng liwanag.